Sinimulan ni Brother Khalil Jaffer ang ikatlong majlis ng seryeng Freeing the Butterfly Within sa pamamagitan ng paglalatag ng pundasyon ng talakayan. Isang mahalagang katotohanan, ang tao ay nagtataglay ng dalawang magkaibang likas na kalikasan. Ang una ay ang pagkahayop o likas instinktibong kalikasan. Ang bahaging umiiral upang mapanatiling buhay ang pisikal na katawan. Ito ang naghahanap ng kasiyahan, umiiwas sa sakit, at natatakot sa kamatayan. Ito ang bahagi ng sarili na nakikipaglaban upang mabuhay sa mundong ito. Nakatuon sa pagkain, kabuhayan, pagkonsumo, reproduksyon at pisikal na kaginhawaan. Hindi ito masama, ito ay biyologikal. Umiiral ito upang tiyakin ang pananatili ng buhay sa antas na ito ng pag-iral. Kasabay nito, mayroong ikalawang kalikasan, isang kalikasang banal. Ito ang iyong fitrah, ang likas na disposisyong itinanim mismo ng Allah sa iyong pagkatao. Ang bahaging ito ang naghahangad na sumamba sa mas mataas na kapangyarihan. Ito ang nagtatanong tungkol sa katarungan, kalayaan, pagkakapantay-pantay at kahulugan ng buhay. Hindi nito kayang tiisin ang pang-aapi, kamangmangan at kasinungalingan. Ang fitra ay natatangi sa tao. Maaaring supilin, tanggihan o ibaon ito sa ilalim ng mga distraksyon at alibay. Ngunit hindi ito kailanman maaaring alisin. Ito ay nakapaloob sa mismong kaibuturan ng iyong pagkatao. Gaya ng paliwanag ni Brother Khalil, maaari mong itago ang kalikasang ito, ngunit hindi mo ito kailanman mabubura. Upang maunawaan ang ugnay ng dalawang kalikasang ito, ibinahagi niya ang dalawang paghahalintulad. Sa una, ang likas instinktibong sarili ay tulad ng isang mabangis na kabayo, malakas at mapanganib kung hindi napipigilan. Ang fitra naman ang mangangabayo, matalino, may layunin at siyang gumagabay sa lakas ng kabayo. Kapag walang mangangabayo, ang kabayo ay nagiging ligaw, ngunit kapag ginabayan, nagiging kapaki-pakinabang at may direksyon. Ang ikalawang paghahalintulad ay ang malakas na agos ng tubig. Kapag hindi natigil, nagdudulot ito ng pagkawasak. Ngunit kapag kinontrol ng isang dam, nagiging pinagmumulan ito ng buhay, enerhiya at kapakinabangan. Ang pumipigil at gumagabay na parsang iyon ay ang fitra. And ang ating paksa ay ang pagpapalaya sa paru-paro sa loob. At ang sinasabi natin ay ang insan ay may dalawang magkaibang kalikasan. May isang kalikasan na isang likas na ugali ng hayop sa loob ng tao na nagsisilbi sa katawan ng tao. Ang layunin nito ay maghanap ng kasiyahan, tumakas sa sakit at mabuhay. Na sa akin na natatakot sa kamatayan, na sa akin na lumalaban para mabuhay, para sa buhay sa mundong ito, na sa akin na naghahanap ng pagkain at abala sa akin sa paghahanap ng kita at pagbili at paghahanda at pagkain, na sa akin na naghahanap ng kapareha upang ako ay makapagparami ng sarili kong uri. Iyon lang. Kaugnay ng likas na ugali kong ito na tinatawag na tabia, sa loob ko may banal na kalikasan, isang natural na disposisyon na nakaugat sa akin na sumasamba sa Diyos. Nagtatanong tungkol sa katarungan, kalayaan, pagkakapantay-pantay, iyan ang aking fitrah. Fitrat Allahi lati fatara al-nasa alayhi. Ang likas na disposisyon na nasa mga tao. La tabdila li khalqillah. Maari mo itong itago, maari mo itong itanggi, pero ito ay nakatanim na. Ngunit nakatadhana na ito. Makakahanap ka ng dahilan, ngunit hindi mo ito maaalis. Kaya habang tinatalakay ang katangian at pagkakaiba ng tabiah at fitrah kagabi, nagbigay tayo ng dalawang paghahambing. Sa isang analohiya, sinabi namin na ang fita ay parang isang matalinong nilalang, isang mangangabayo sa isang kabayo. Ang tabiah ay ang mismong sinasakyan. Para itong mabangis na kabayo na maaring tumakbo ng ligaw o maaari itong paamuhin at kontrolin ng fita. Ang isa pang analohiya na ibinigay namin ay ang isang umaagos na ilog, isang puwersa na may napakalaking potensyal, ngunit hindi nagagamit at malayang dumadaloy, ngunit maaari itong i-regulate at kontrolin at gawing kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng isang dam, isang harang na humahawak at nagre-regulate nito. At iyon ang aking fita. Hinarap ni Brother Khalil ang isang mahalagang tanong. Ano ba talaga ang ibig sabihin kapag sinasabi nating likas ang isang bagay? Madalas sabihin ng mga tao, likas sa tao ang makaramdam ng ganito o natural ito para sa lahat. Ngunit, hinikayat niya tayong huminto at suriin ito mabuti. Halimbawa, kapag may nakikita kang taong nagdurusa, natural na makaramdam ka ng sakit at awa at ito ay tunay na makatao. Ngunit ang parehong tao ay maaaring magsabi rin ng, kapag may nakikita akong magandang babae, natural lang na tumingin. O hindi ba natural na ipakita ang kagandahan?
O kaya naman, hindi ba natural na kumain ng labis kapag may pagkain? Dito pumapasok ang tanong, bakit nililimitahan ng Islam ang mga ito? Bakit ibinababa ang tingin? Bakit may hijab? Bakit may pagtitimpi? Sumasalungat ba ang mga aral na ito sa kalikasan ng tao? Ipinaliwanag ni Brother Khalil na may tatlong mahalagang punto na kailangang maunawaan. Una, maraming asal na tinatawag nating likas ay mga biolohikal na instingto lamang na kapwa-taglay ng tao at hayop. Hindi ito pagpapahayag ng fitra, kundi ng pisikal na katawan. Kahit ang mga hindi naniniwala sa Diyos, mga siyentipiko, psikologo at biologo, ay nagsasabing ang maraming ganitong kilos ay bunga ng kimika at biolohiya. Halimbawa, ang mga hayop ay nagpaparami ayon sa panahon ng pag-aanak. Ang mga babae ay likas na nagpapaganda. Ang mga lalaki naman ay naglalaban-laban at ang pinakamalakas sa kanila ang pinipili. Hindi ligtas ang tao sa ganitong mga bugso. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga lalaki ay hindi sinasadyang inaayos ang tindig kapag may dumaraang babae. At ang mga babae naman ay likas na nagiging mapaglaro kapag naaakit. Hindi ito espiritualidad, ito ay kimika. Kaya kapag nililimitahan ng Islam ang mga bugso na ito, hindi nito sinasalungat ang nilikha ng Allah. Ginagabayan nito ang katawan, hindi itinatanggi ang pag-iral nito. Huwag nating kalimutan ng ego. Napag-usapan na natin ng detalyado ang tungkol sa ego ng tao nang talakayin natin ang katapusan ng negatibong pagdurusa. At sinabi natin na dahil nilikha ng isip ang ilusyonaryong sarili na ito mula sa tunggalian at mayroon itong napakalimitadong saklaw at naniniwala na malulutas lamang nito ang mga problema nito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng higit na kasiyahan at pagtakas mula sa pisikal na sakit, ipinapalagay nito na ito ang solusyon sa lahat ng problema nang hindi namamalayan na habang mas hinahanap nito ang kasiyahan ng labis at may obsesyon, mas lalo itong lumilikha ng pagdurusa para sa sarili nito. Kaya ang ego gamit ang tabiah na ito sa loob ng tao ay hindi nakakaalam na kung paulit-ulit kong titingnan ang hindi maharap na ito, hindi nito malulutas ang anumang problema. Mas lalo lang nitong dadami ang paghihirap o ang pagkadismaya ko. Pero iniisip ng ego na ito ang agarang solusyon sa problema ko. Kaya't hangad nito, naniniwala itong kung magkakaroon ako ng mas maraming pagkain, pisikal na kasiyahan, magiging masaya ako, malaya sa sakit. Hindi nito kayang makita na ito ay isang mabisyo na siklo na hindi natatapos dahil hindi tungkulin ng tabiah o ng ego ang unawain kung saan nanggagaling ang tunay na kapayapaan sa isang tao. Ang pangatlong bagay ay kahit na ipagpalagay natin na ang mga ito, mga tendensyang tinatawag nating natural na bakit naglalagay ang Islam ng mga paghihigpit at nagsasabi ng hijab at ibaba ang iyong paningin at huwag gawin ito at huwag kumain ng sobra at kahit natural lang sa akin ang mga bagay na ito, hindi porket natural lang ang mga ito ay mabuti na ang mga ito. Maraming bagay tayong nagagawa na hindi natural, ngunit ginagawa natin ang mga ito dahil naniniwala tayong may kabutihan sa mga ito. Ang mga simpleng halimbawa ay, halimbawa, ang pagsusuot ng mga damit. Ang pagsusuot ng damit upang takpan ang ating kahubaran, upang takpan ang ating mga masilang bahagi, iyan ay fitri. Bakit? Dahil bago pa man banggitin ng Allah ang tungkol sa pagkasugo kay Adan nang kumain sina Adan at Hawa mula sa ipinagbabawal na punong iyon at sinabi ng Allah bumaba na sila sa antas na ito ng pag-iral. Bago iyon, kapag binasa mo ang Quran, matatagpuan mo yan. Kinain nila mula sa puno at namulat sila. Nagsimula silang magtago ng kahubaran gamit ang dahon at sanga. Iyan ay fitra. Labag sa iyong fitra ang gumala ng hubad, kahit sabihin ng tao na natural iyon. Ngunit higit pa riyan, ang ibang damit na ating isinusuot ay hindi natural. Ngunit ginagawa natin ito dahil sa iba. Ginagawa natin ito dahil sa panahon, para protektahan ang sarili mula sa lamig. O ginagawa natin ito para magmukhang kaakit-akit sa iba. Kasama rito ang sapatos na isinusuot natin. Natural ba ang pagsusuot ng sapatos? Hindi. Nagsimulang magsuot ng sapatos ang mga tao bilang piraso ng katad sa ilalim ng paa, na may tali sa bukong-bukong o daliri. Natural lang ba ang maglakad ng may kapirasong katad sa ilalim ng iyong mga paa? Hindi. Pero ginagawa mo iyan para protektahan ang mga paa mo dahil masasaktan ka kung hindi mo gagawin iyan. Nagsisipilyo tayo tuwing umaga at tuwing gabi. Hindi ito natural. Kung natural lang sana, lalabas sana tayo sa sinapupunan kung may hawak na sipilyo ang ating ina. Kaya hindi porket natural lang sa aking likas na hayop ang isang bagay, mabuti na iyon. Minsan, kailangan kong sanayin ang sarili na gumawa ng hindi natural dahil doon nakasalalay ang kabutihan para sa kalusugan ko at sa lipunan. Maaari mong palawigin ang mga halimbawang ito. Kapag gusto nating magpakita ng pagmamahal, nagkakamayan tayo. Kung natural lang yon, alam na ito ng mga anak natin pero hindi nila alam, sa edad 2 at 3 taon, kinukuha na namin sila. Kapag dinadala natin sila sa harap ng matatanda, lolo't lola o iba, sinasabi natin makipagkamay, ano ba, tama ba?
Halik lolo, yakap, halik, tinuturuan natin. Bakit? Hindi natural, ngunit itinuturo natin sa kanila noong bata pa sila bilang uri ng hayop. Ito ang bagay na ginagawa natin, ipakita ang pagmamahal sa isa't isa. Gayon din ang paraan mo bilang magulang, turuan ang iyong anak gawin ang bagay na hindi natural, kailangan nila ang kasanayang iyon. Upang mabuhay sa ganitong antas ng pag-iral, nais ituro ni Fitrah ang tabiah kahit hindi natural. Kailangan ito para sa pag-unlad at pagiging perpekto ng kaluluwa upang makapanirahan sa Jannah sa akhirah. Kaya't hindi dahil lamang sa tabii ang isang bagay ay mabuti na ito. Si Fitrah ang magpapasya kung ito ay mabuti. Tandaan, ang tabiah ay walang kakayahang humatol kung ang isang bagay ay makatarungan o hindi, matuwid o hindi, mabuti o masama. Ang paghatol ni tabiah ay parang paghatol ng iyong mga tainga kung pula o berde ang isang bagay. Napag-usapan natin ito kahapon, ang tabiah ay likas na ugali lamang ng hayop. Gusto lang nito ng kasiyahan. Gusto nito ang bawat babaeng nakikita nito. Gustong-gusto pagkain nakikita. Hindi alam halal haram. Hindi nito alam kung inagaw na ito o hindi. Maghahari rito ang Fitrah. Si Fitrah ang sakay. Sasabihin ni Fitrah, hindi, naparito ka para sa isang layunin na paunlarin ang iyong kaluluwa. Kailangan mong ibaba ang iyong tingin kapag nakakita ka ng isang taong hindi mo kasama. At dahil ang Fitrah na ito ay nagmula kay Allah, ang mga batas at utos ni Allah ang magsasabi sa atin kung paano pigilan ang Fitrah na ito at kung anong mga bagay ang itinuturing ng Fitrah na natural. Pero kailangan sanayin kahit di maintindihan. Maaaring hindi mo na pag-isipan bakit nakikipagkamay ngayon. Sinanay ka gawin noong ikaw ay 2 taon. Sa parehong paraan, hindi ko kwestiyonin ng iyong tabiah kung sinasanay ng iyong fitrah sa tamang panahon. Iyan ang dahilan kung bakit ang talatang ito ng Quran mula sa Surah Ar-Rum, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan", ilagak ninyo ang inyong mga sarili sa dalisay na relihiyong ito, nakabatay sa fitrah na itinalaga ni Allah sa mga tao at walang pagbabago sa fitrah na ito. Pero karamihan sa mga tao ay hindi alam. Itong talatang ito ng Kabanata 30, verse 30 ay may isang talata bago nito. Kung pupunta ka at basahin mo ang Kabanata 30, verse 20, ang sabi ng Allah, "Balittaba alladhina dhalamu ahwaahum bighayrin apagnanasa", na walang kaalaman. Pagkatapos sabihin iyan, ibig sabihin ay ang mga hindi makatarungan, sinusunod nila ang kanilang tabiah ng walang anumang hangganan, walang anumang mga patakaran, walang anumang regulasyon, sumusuko sila sa bawat tukso. Pagkatapos niyan, sabi niya, mag-iba ka. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, itinakda ninyo ang inyong mga sarili sa nilalang na ito ng fitrah, hindi sa buhay ng tabiah. Ang ikalawang punto na binigyang diin ni Brother Khalil ay ang ego. Ang ego ay isang huwad na sarili na lilikha ng isipan. Naniniwala ito na ang kaligayahan ay nagmumula sa pag-iipon ng kasiyahan at pag-iwas sa sakit. Ngunit, habang mas obsesibo nitong hinahabol ang aliw, mas marami itong nililikha na pagdurusa. Hindi kayang makita ng ego ang pangmatagalang bunga. Ang nais lamang nito ay agarang ginhawa. Pinaniniwala ka ng ego na mas maraming pagkain, mas maraming pagnanasa at mas maraming sensasyon ang magdadala ng kapayapaan. Hindi nito namamalayan na lumilikha ito ng isang walang katapusang siklo ng pagkadismaya. Hindi tungkulin ng ego ang unawain ang tunay na kapayapaan. Ang ikatlong punto at marahil ang pinakamahalaga ay ito. Hindi lahat ng tila likas ay mabuti. Nagbigay si Brother Khalil ng mga simpleng halimbawa. Ang pagsusuot ng damit ay hindi likas, ngunit ito ay kaayon ng fitrah. Bago pa man ipinadala ng Allah sina Adam at Hawa sa mundo, likas nilang tinakpan ang kanilang sarili. Ang pagsusuot ng sapatos ay hindi likas, ngunit ito ay proteksyon. Ang pagsisipilyo ng ngipin ay hindi likas. Ang paggamit ng palikuran sa halip na dumi kung saan-saan ay hindi likas. Ang pakikipagkamay ay hindi likas. Kailangang ituro ito sa mga bata. Maraming gawin na mahalaga sa kalusugan, dignidad at kaayusang panlipunan ay natututunan at dinidisiplina ay hindi basta instingtibo. Sa parehong paraan, itinuturo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawaing maaaring maramdaman ng makahayop na sarili bilang hindi natural, ngunit mahalaga sa paghubog at pagperpekto ng kaluluwa. Ang instingto ay hindi kayang humusga kung alin ang makatarungan o hindi, halal o haram. Kasiyahan lamang ang nais nito. Ang fitra ang mangangabayo. Ito ang nakaalam ng iyong layunin. Kaya iniuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpipigil, hindi dahil masama ang pagnanasa, kundi dahil kailangang sanayin ang pagnanasa. Ikinabit ni Brother Khalil ang aral na ito sa talatang Quran na nagsisilbing pundasyon ng serye. Kaya ituwid mo ang iyong sarili sa relihiyon, sa likas na disposisyon o fitra na nilikha ng Allah para sa sangkatauhan.
Walang pagbabago sa nilikha ng Allah. Ipinaalala niya na ang naunang talata ay nagbabalalaban sa mga sumusunod sa pagnanasa ng walang kaalaman. Tinatawag ka ng Islam na maging kakaiba, hindi alipin ng bugso, kundi ginagabayan ng fitrah. At habang tinitingnan mo ito, subukang magdala ng mga pagkakatulad sa pag-unlad ng tao, lalo na ang espiritual na pag-unlad. Paano, halimbawa, ang isang uod na unang napisa at ipinanganak sa loob ng unang 3 linggo ay kakain lang ng walang tigil hanggang sa dumami ng libu-libong beses ang bigat nito. At ganun nga kung paano ganap na itinaboy ang mga tao mula pa noong sila ay isilang. At pagkatapos, paano kapag handa na itong magbago bilang paru-paro, ididikit ito sa sarili, sa isang puno at ilalabas ang pangwakas nitong exoskeleton, maglalaho mula sa mundo ng pansamantala. Tulad ng isang taong naghahanap sa Diyos na minsan ay makakasama ng mga tao, ngunit mawawala sa mundo. Kinikilala namin ito sa aming pag-unawa sa relihiyon. Ilang beses mo na bang narinig na hindi lahat ng taong namatay ay mabubuhay muli sa araw ng paghuhukom sa anyong tao? Paulit-ulit mo na itong narinig. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Nangangahulugan ito na sa panlabas na anyo ay binigyan tayo ng dayuhang katawan, kaya pare-pareho tayong lahat. Ngunit sa totoo lang, bawat isa sa atin sa silid na ito ay nagdadalang tao ng kaluluwa. At ang mga pagpiling ginagawa natin sa buhay sa pagitan ng tabi'a at fitra ay nauunlad ang ating mga kaluluwa. Nagiging ano na sila. Sinusubukan nilang maging mga paru-paro. Kapag tayo ay namatay, isinisilang natin ang nasa loob natin. At ang kapag gumuho ang katawan mo, iyan ay iyong cocoon lang, iyan ay iyong chrysalis lang. Hindi iyan ang tunay na ikaw. Ang tunay na ikaw ay lilitaw pagkatapos ng kamatayan. Kaya ang ilan ay umuunlad ngayon at ang ilan ay hindi. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kaliwanagan. Paano dumarating ang kaliwanagang ito, ang biglaang pagbabagong ito sa fitra? Madalas itong dumarating ng biglaan dahil sa isang kalamidad sa ating buhay. Buhay natin, nahihirapan tayong mag-alala tungkol sa ating espiritual na kapakanan at kung paano tayo magiging mas espiritual. Sinisikap nating panatilihing buhay ang fitra sa kalooban. May mangyayari, isang pangyayari sa buhay, himala na nasaksihan, o kalamidad ang dumating. At iyon ang nagiging mitsa, ang kislap kung saan bigla nating nakakamit ang kaliwanagang ito. Biglang nabasag ang ego. Merong isang tiyak na paglaki ng mga pakpak. Merong isang tiyak na metamorphosis na nagaganap. Habang papalapit tayo sa kaliwanagan, lalo rin itong nagiging mahirap para sa atin. Tandaan yan, dahil ang ego ay kasama na natin simula pa nung sanggol pa lamang tayo. Lumalaban ito sa pagbabago. Ayaw nitong mamatay. Kaya naman maraming mistiko ang nagulat na kapag sila ay pinakamalapit sa kaliwanagan, sila ay dumaranas ng matinding depresyon. Isang analohiya sa paglipat mula sa tabi'a patungo sa fitra o mula sa pagiging egois patungo sa naliwanagan ay ang kasabihang liwanag sa dulo ng tunel. Ito ang kaliwanagan at fitra na ating hinahanap. Gayunpaman, upang makita ang liwanag na iyon, una sa lahat, dapat kang handang tumayo sa bunganga ng lagusan. Kapag nakatayo ka na sa bunganga ng lagusan, may madilim na daanan na kailangan mong tawirin. Takot si tabi'a sa dilim. Natatakot ito sa lahat. Sasabihin ng mga tabi'a, huwag kayong umalis. Hindi namin alam kung anong panganib ang tumalikod kayo at tumakas. Karamihan sa mga tao ay tatalikod at tatakas. Ang iilang bihirang tao na lakas ng loob na dumaan sa madilim na lagusan, depression o anumang kalamidad, sila ay lalabas sa kabilang panig at tatayo sa liwanag. Kapag natawid nila ang tunel na iyon, hindi sila mararamdaman ng takot. Hindi na sila babalik kailanman. Pero kahit na ginawa nila iyon, nalampasan pa rin nila ang takot. Kita mo, ang kamatayan mismo ay hindi kasing nakakakatakot ng takot sa kamatayan. At pag-uusapan natin itong muli sa lalong madaling panahon. Ang pinakanakakatakot karanasan ng tao ay ang pagkawasak ng ego. Marami sa atin ang natatakot na kapag tayo ay mamatay sa sakit na ating mararamdaman. Huwag mong alalahanin ang pisikal na sakit. Nasa ospital ka, naghihingalo, bibigyan ng gamot, walang pisikal na sakit. Tama ba? Lagi itong naririnig. Mga taong nasa coma, nakakakuha ng morphine, namamatay. Hindi pisikal sakit. Tunay kinatatakutan sa kamatayan, hindi sarili, dahil alam ng tunay sarili na ikaw walang hanggan. Hindi ka kailanman mamamatay. Ang kinatatakutan na mamatay ay ang ego, ang huwad na pakiramdam ng ako na nilikha. Natatakot akong baka ako'y lumiit pa. Kapag iniinsulto mo ako, nababawasan ang ego ko, nawawala ito. Nagbabanta iyan. Senyalis yon na baka mamatay na ako. Kaya para muling lumakas, kailangan ng matinding reaksyon. Iinsulto ka rin nito, pabalik, lalaban ka rin, babalik ito at sisiraan ka. Tama? Magpapadala ito sa iyo ng masamang email. Bakit? Dahil kailangan lumakas, mabawi ang orihinal na ako. Ngunit sa kamatayan, dahil ang katawan, utak at isip ay naghihiwa-hiwalay, ang pakiramdam ng pagiging ako na nilikha ng isip ay dapat mawala. Isa itong ilusyon. At ang pakiramdam na din nawawala na ang aking pagiging ako. Tumitigil na ako sa pag-iral, ang siyang pinaka-nakakatakot na bagay. Parang pakiramdam na nababaliw na ako. Nababaliw na ako. Yan ang pinaka-kinatatakutan natin. Meron tayong pagpipilian. Maaari nating hangarin ang espiritualidad at hayaan mangyari ng kusa. O maaari nating patuloy itanggi at kunwari walang kamatayan. Sa oras ng kamatayan, sa pilitan kukunin sa atin at iyon ang nagpapatakot dito. Ganon din kung pipiliin natin maging nakatuon tabi'a o fitra. Maaari nating piliing maging paru-paro. Kapag namatay, maligayang makalaya mula hawlang ito at pumailang lang bagong taas. O maaari tayong manatili bahay uod dahil takot at tumangging magbago. Pagkatapos kapag namatay, mapagtatanto na isang uod at isang uod. At ngayon dahil wala tayong mga pakpak para lumipad, maaari na lamang tayong masunog ng araw at mamatay sa ganoong paraan.
Kaya nasabi na natin na kapag natawid mo na ang tunel na ito, hindi ka na babalik at malalampasan mo na ang takot sa kamatayan. Parang kasabihan lang na kapag naging paru-paro ka na, wala nang babalikan pang higad. Mula rito, bumalik si Brother Khalil sa sentrong metapora ng serye. Hinikayat niya tayong pag-aralan ang proseso ng metamorphosis sapagkat ito ay salamin ng espiritual na pagbabago. Ang uod ay walang tigil sa pagkain, pinatatakbo ng instinkto. Ngunit kapag dumating ang takdang oras, ito ay umuurong, iniiwan ang balat nito at pansamantalang nawawala sa mundo. Sa loob ng chrysalis, ito ay binubuwag at muling binubuo sa antas na kemikal. Ang lumalabas ay isang ganap na bagong nilalang. May mga pagbabagong mabilis, may mga tumatagal ng linggo, taon o minsan ay matapos pa ang kamatayan. Itinuturo nito na huwag kailanman mawala ng pag-asa sa sarili man o sa iba. Ipinaliwanag ni Brother Khalil na tayong lahat ay niligyan ng kaluluwa. Ang pisikal na katawan ay isang balot lamang. Kapag dumating ang kamatayan, nabubuwag ang balot, ngunit lumilitaw ang kaluluwa. Kung ano ang magiging anyo mo ay nakabatay sa mga pagpiling ginagawa mo sa pagitan ng instinkto at fitra. Madalas, ang kaliwanagan ay dumarating sa pamamagitan ng sakuna. Binabasag ng krisis ang ego at pinasisiklab ang paggising. Habang mas papalapit ka sa pagbabago, mas tumitindi ang laban. Nilalabanan ng ego ang sarili nitong kamatayan, kaya't madalas maranasan ng mga mistiko ang matinding kadiliman bago ang liwanag. Ginamit ni Brother Khalil ang larawan ng isang lagusan. Upang marating ang liwanag, kailangan munang pumasok sa dilim. Marami ang bumabalik. Ang mga nagpapatuloy ay lumalabas na walang takot. Hindi ang kamatayan ang tunay na kinatatakutan, kundi ang takot sa kamatayan. Ang tunay na natatakot ay ang ego, hindi ang tunay na sarili. Alam ng ego na ito ay ilusyon, kaya desperado itong mabuhay. Maaari kang sumuko ng kusa sa pamamagitan ng espiritualidad o pilit itong aalisin sa oras ng kamatayan. Ngayon, magbigay tayo ng halimbawa mula sa Quran kung paano nagbabago ang isang tao mula tabi'a patungo sa fitra, kung paano nila nalalampasan ang takot sa kamatayan sa isang kahangahangang paraan. Ang halimbawa natin mula sa Quran ay mula kay Propeta Moises. Si Firaun ay isang ganap na representasyon ng tabi'a. Kapag nais ni Allah na banggitin ang tungkol sa mga mapang-api, ang paniniil, ginagamit niya si Firaun bilang ganap na sagisag ng dulm na ito o ng isang taghut, ginagamit niya si Firaun. Nang bumalik si Musa sa Ehipto kasama ang kanyang kapatid na si Harun alayhi salam, nakita ni Firaun ang mga himalang dala nito, kaya hinamon niya ito. Sabi niya, mag-showdown tayo. Dahil sa sobrang kumpiyansa niya, hindi namin ito gagawin ngayon. Nagtatakda siya ng isang araw at inaanyayahan niya ang mga tao mula sa buong bansa na sabihin, halika at saksihan kung paano natin matatalo ang Musa na ito. Hindi niya alam na siya mismo ang naghahanda para sa sarili niyang pagkatalo. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mga tao sa kanyang nasasakupan at hinahanap niya ang mga pinakamahuhusay na salamangkero ang pinakamahuhusay sa kanila. Lumapit sila sa kanya. Ngayon, ang mga salamangkerong ito, gaya ng alam natin, ay nagsisisi sila. Kapag una silang dumating, sila ay hinihimok ng mga tabi'a tulad natin. Pero may kung ano sa kanila. Napanatili nilang buhay ang kanilang fitra, kahit na ipinagpapatuloy nila ang tabi'a. Kahit na sila ay nakagawa ng isang malaking kasalanan na siyang pagsasagawa ng pangkukulam at mahika. Pupunta tayo sa Surah Al-Shu'ara na nasa Kabanata 26, Talata 41. Nang dumating ang mga salamangkero para sa labanang ito, sinabi nila kay Firaun, ngayon, si Firaun ay isang Diyos ng mga tao. Sinabi niya sa kanila, ako ang inyong dakilang Panginoon, kaya nakikipag-usap sila sa Diyos ngayon. Sinabi nila kay Paraon, mayroon ba tayong gantimpala kung matatalo natin si Musa sa araw na ito? At alam ni Firaun na sila ay pinapatakbo ng mga tabi'i. Ang mga taong pinapatnubayan ng mga tabi'i ay sakim. Gusto nila ng gantimpala. Sila ay mga naghahanap ng gantimpala. Kaya naman nakikinabang siya sa gantimpalang ito. Verse 42, Qala na'am wa innakum idan lamina al-muqarrabun. Sinabi niya, hindi lamang ikaw magkakaroon ng gantimpala, kundi ikaw mapabilang sa pinakamalapit sa akin, ikaw magiging piling tao. Ikaw ang magiging muqarrabun. Falqaw hibalahum wa isyahum, wa qalu bi'izzati fir'aun inna lanahnul ghalibun. Kaya't inihagis nila ang kanilang mga lubid at patpat, at sa kanilang pagtitiwala ay nanumpa sila sa pangalan ng kanilang Panginoon. Sinabi nila, bi'izzati fir'aun, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Faraon, tayo sa araw na ito ay magiging mga mananalo. Ngayon, sa Surah Al-Shu'ara, syempre, inilahad ang kwento ng ahas ni Moises na lumunok sa lahat ng kanilang mahika. Nang makita nila si Musa ay may hawak na totoo at sa kanila'y mahika. Niloko nila ang mata ng tao. Nakita ng tao ang patpat at lubid na gumagalaw na parang ahas. Ngunit alam nilang ito ay
hypnosis lang. Pero alam nilang ang taglay ni Musa ay hindi mahika, ito ay totoo. Surah Al-Araf, Kabanata 7, talata 120, ang mga salamangkero ay nagpatira pa. Sinabi nila, kami ay sumusuko at naniniwala sa Panginoon ng sansinukob. At pagkatapos, para matiyak na hindi iniisip ng mga tao na ang Panginoong ito ay ang paraon, sinabi nila, ang Panginoon ni na Moises at Aaron. Normal ba ito? Ang isang salamangkero sa buong buhay niya na tumitingala sa paraon bilang Diyos, sumasamba sa kanya, pinangakuan ng gantimpala at katayuan, isa lang ang nakita niyang himala at nagbago siya ng 180 degrees. Nagpatira pa siya ngayon at sinasabi niya ngayon, hindi ako naniniwalang siya ang Diyos. Naniniwala ako sa Panginoon ni Musa. Ang matututunan natin dito ay kapag dumating ang kaliwanagan, ito ay agad na dumarating. Naniniwala ang ego na kailangan ko ng oras para maliwanagan dahil ang ego ay maaari lamang mabuhay sa nakaraan o sa hinaharap. Naniniwala ang ego na balang araw ay mababasa ko lahat ng libro sa aking silidaklatan at maliliwanagan ako dahil iyon ang kinabukasan. Masaya itong iniisip ang hinaharap, masakit ang kasalukuyan. Naniniwala ang ego na balang araw ay maisaulo ko ang Quran. Balang araw magiging ganoon ang pagkatao na mag-aayuno araw at magdarasal gabi. Isang araw. Dahil iyon ang kinabukasan. Samantalang ang tunay na sarili ay sumisigaw ng wala araw, ngayon na. Ngayon sinasabi ko, la ilaha illallah. Bilang simbolo ng paniniil ni Paraon, babalikan natin ang Surah Al-Shu'ara, Kabanata 26, versikulo 49 hanggang 51, nahihiya dahil natalo. At ang kanyang mga salamangkero na siyang kanyang nasa unahan ay sumuko na sa kanya at tinipon niya ang malawakang rally na ito para makita ng mga tao ang pagkatalo ni Musa. Kaya kailangan niya ng panlaban sa mukha. Kailangan niyang ibahin ang usapan. Qala amantu lahu qabla an aadhana lakum. Sinabi ngayon ng Paraon sa mga salamangkero, nangangahas ba kayong maniwala sa kanya bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot? Alam ko ang nangyari. Si Moises na ito ang inyong pinuno, siya ang nagturo sa iyo ng mahikang ito. Kayong dalawa ang nagplano nito ng magkasama. Ngayon, makikita mo kung ano ang gagawin ko sa iyo. Ngayon, isa na itong banta. Iyan ang uri ng banta sa napakaliit nitong anyo, ang uri ng banta na ibinibigay mo sa iyong mga anak. Kapag pinahiya ka nila sa publiko o moske, sinisitsit mo sila at sinasabing, maghintay ka lang hanggang makauwi tayo. Makikita mo gagawin ko sa iyo. At saka, kapag binantaan at binugbog mo ang mga anak mo, ganun din ang gagawin nila sa iyo pagtanda mo. Dahil natututo sila mula sa iyo katanggap-tanggap ito, kapag mas malakas ka at may mas mahina, maaari mo silang apihin para kontrolin. Kaya kapag mas malakas sila, kokontrolin ka nila sa parehong paraan. Fa'ala sawfa ta'lamun. Ngayon, makikita mo kung ano ang gagawin ko sa iyo. Lauqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa lausallibannakum ajma'in. Puputulin ko ang iyong mga binti at ilalagay ko ang iyong mga paa. Puputulin ko, walang anesthesia. Puputulin ko ang kanang kamay at kaliwang binti mo. Putulin mo. Saka bakit ko iiwan kabilang kamay at kabilang binti kung hindi ay ipapako ko lahat sa krus? Kapag itinapat kita dyan, kailangan mailalagay iyon, pegkanan. Kailangan ko ang mga props doon, kaya puputulin ko ang kamay at binti mo. At pagkatapos ay iiwan ko ang kabila at ipapako kita sa krus. Hindi ito maliit na banta. Kilala si Firaun sa pamamaraan ng pagpapahirap. Tinatawag siya ng Quran na Dul Autad, ang taong may mga pako, dahil isinasabit at ipinapako niya sa krus ang mga tao. Madali lang sabihin, makinig ka. Pero kapag may malupit at mapangapi na nagbanta sa iyo, kung nabuhay ka sa bansang pinamumunuan ng mapangapi, ibang-iba yon. Ang katapangan, ang pagdaig sa takot sa kamatayan ay isang katangian ng fitrah. Maliban na lang kung ikaw ay naging isang ganap na individual na nasa fitrah, pahalagahan ang mga martir ng Karbala sa pamamagitan nito. Hindi madaling humarap sa isang mapangapi. Kailangan ng isang taong tulad ni Zainab alayhi salam o ng ika-4 na Imam alayhi salam upang tumayo sa harap ni Yazid o tumayo sa harap ni Ibn Ziyad. At sabihin mo sa kanila ng harapan, ikaw ay isang sinungaling. Kapatid ko ang nanalo sa laban na ito, hindi ikaw. Tama? Kaya ito, tingnan mo ang mga salamangkerong ito. Magkakaroon ng konklusyon. Binalaan sila ni Paraon. Puputulin ko ang inyong mga kamay at binti sa magkabilang gilid. Ipapako sa krus. At alam nila kung ano kaya gawin. Ano ang sinasabi nila? Wala kaming paki. Walang masama. Bakit? Tayo ngayon ay bumabalik sa ating Panginoon. Pisikal na katawan lang namin ang kaya mong kontrolin. Wala ka nang magagawa pa bukod doon. Hindi lamang nila napagtagumpayan ang takot sa kamatayan, napagtagumpayan din nila ang takot sa pagpapahirap. Hindi nila alam ang kahulugan ng takot. Natawid na nila ang tunnel na iyon. Alam nila kung ano ang pagkakaiba ng sakit at takot sa sakit. Umaasa kami na patatawarin kami ng aming Panginoon dahil kami ang unang naniwala. Mula rito, makikita natin na kapag dumating ang kaliwanagan, ito ay agad dumarating. Kapag tayo ay pinapatakbo ng tabi'a, ang ating prioridad ay kasakiman, katayuan at prestihiyo. Gusto nating purihin at gantimpalaan tayo ng mga tao. Gusto natin ang pagkilala mula sa iba bukod sa Diyos. Gusto namin ang kasiyahan ng mga tao. Ngunit kapag mayroong fitrah, ang tanging hangad natin ay ang kasiyahan ng Allah. At mula rito, nauunawaan natin na ang isang taong pinapatakbo ng fitrah ay walang takot sa kamatayan at walang takot sa pagpapahirap. Ipinakita ni Brother Khalil ang katotohanan ng ego sa pamamagitan ng kwento sa Quran tungkol kay Paraon at sa mga salamangkero. Ang mga salamangkero na hinimok ng gantimpala at katayuan ay nasaksihan ang himala ni Musa alayhis salam. Agad silang nagpatira pa. Ang kaliwanagan ay dumating kaagad
hindi matapos ang mahabang paghahanda. Nang bantaan sila ni Paraon ng pagpapahirap at pagpapako sa krus, buong tapang nilang sinabi, "Walang masama, tunay na kami ay babalik sa aming Panginoon." Nalampasan na nila ang lagusan. Wala na silang takot sa kamatayan o sakit. Ito ang fitra sa pinakadalisay nitong anyo. Tinapos ni Brother Khalil ang panayam sa paalala. Kapag ang ego ang nagtutulak sa iyo, hinahanap mo ang papuri, gantimpala at pagkilala ng tao. Ngunit kapag ang fitra ang gumagabay sa iyo, kaluguran lamang ng Allah ang iyong hinahangad. Malinaw ang pasulong na landas. Kung nais mo ng tapang, piliin ang fitra. Kung nais mo ng kalayaan mula sa takot, piliin ang fitra. At kung nais mong maging paru-paro, kailangang hayaang mamatay ang uod. Maraming salamat sa panunood. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang content na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan lumalago ang mga ideya at naipapalaganap ang inspirasyon. Malaki ang nagagawa ng iyong suporta. Tuloy-tuloy lang tayo, isang click sa bawat hakbang.